Hello, Team Authentic all over the world! Another hotel na naman ang itutour natin. Another staycation. Samahan niyo po kami mag-stay sa isang budget hotel na walking distance lang sa Okada na may kasama ng buffet breakfast, na merong mga magagandang amenities tulad ng swimming pool, gym, at sauna. At eto pa, free ang parking at bonus talaga na meron silang free shuttle going to and from the airport. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Maayong adlaw, guys. Another staycation vlog ulit tayo, and this time naman, nandito tayo sa Kingsford Hotel, Manila! Yay! Naririnig namin kayo, isa to sa mga nire-request ninyo, and eto na nga, finally gagawin na natin siya. Hindi, actually, eto at saka Okada. Oo. So, hindi pa natin medyo afford ang Okada by this time. So, dito muna tayo sa Kingsford. Sa katapat ng Okada. Katapat ng Okada, malapit na malapit tayo. Ito yung parking. In all fairness, malaki siya. And then, 4 floors yung parking niya. And every floor, meron siyang scanner bago tayo makapasok ng elevator. And then, dito pa lang, kitang-kita na natin ang Okada. Diba? Super lapit. Tatawid lang. O, ayan. Mamaya, ano gagawin natin mamaya, Bes? Makikinood tayo ng nung kanilang fountain show. So, habang pinag-iipunan pa natin yung Okada, makikinood na lang muna tayo ng fountain show. Pwede naman eh. Diba? Lalakad lang tayo doon. So, ngayon, pagpasok natin sa loob, magtanong na lang muna tayo sa reception kung pwede tayong mag-vlog. Kung pwede yung gantong camera gamitin. Yes. Meron ditong security check bago tayo makapasok sa lift pababa ng reception. So, super secured ng area. Nasa anong floor tayo? Tignan natin. Ay, hindi mo ba? Nasa 3A. Pero sabi kanina nung guard, sa ground floor, parang ito yung pinaka-4th floor. Ayan. Tignan natin kung true lalo. Ayan. 3A nga tayo. So, baba tayo sa ground floor. And then, bago namin sa inyo ipakita yung pinaka-lobby at saka waiting area, paalam muna tayo sa reception. Ayan tayo sa ground floor. Yay! Pwede daw mag-vlog! Sinabi lang tayo magpaalam sa security. And then, sabi naman ng security, pwede. Dito sa pinaka-main entrance. So, dito talaga, mahigpit yung security nila. Dadaan talaga sa scanner. And then, ito yung kanilang lobby and waiting area. Ay, may pa-bar na kaagad dito. Quick to go. Okay. Merong mga shuttle. May free shuttle siya. Guys, ito para malinaw. Ito yung shuttle. And I think it's free. Oo nga, free siya. Kasi ano nakalagay yun? Complimentary airport shuttle. O, diba? May free shuttle. Ayun yung schedule, ha? Para hindi na tayo matagal, i-post nyo na lang. And then, dito rin pala sa ground floor, yung breakfast. Dito sa Kingsford Cafe. And so, bukas, pakita na lang namin sa inyo yung loob bukas. Super smooth naman yung naging check-in natin, and naghihingi sila dito ng deposit pag more than 1 night yung stay mo. For example, 2 nights ka, doon nakabiling mo magbibigay ng deposit, 2,000 per night, di ba? Yes, so tayo, wala tayong deposit na hiningi sa atin. And yes, kinonfirm talaga natin na free talaga yung shuttle Nila. going to the airport and from the airport also. Pero kailangan nyo muna magpa-reserve dito sa concierge. Anong floor tayo, Bes? 6th floor. Pero ang binook natin ay superior room pala. So yung superior room is facing daw sa back. So makikita natin ay mga buildings. At least may view. Why not? So para daw may view na front
dapat daw deluxe. Nandito na tayo sa 6th floor, ha? Ay! Oh, nandito kagad yung pool. Nasa 6th floor pala. O, mamaya na. And then, narinig natin, meron daw ulit sauna. Ito, makakapasok lang talaga dito yung merong keycard. Oh, ito na kasi yung papunta ng mga... in fairness, ha? And then, meron silang water refill station. Oh. Pakita lang natin. So, ibig sabihin, hindi natin kailangan bumili ng water. Tara na. Punta na tayo sa ating room. In all fairness. Hotel na hotel ang vibe. Hello po. Mabuhay po. Mabuhay. Di ba? Kasi hotel na hotel ang vibe. Meron kasi mga hotel na pumasok, parang hindi hotel ang vibe. And here's our room. Madilim pa. And ito na nga yung ating room. Ang binok nga natin ay superior twin room. And tignan nyo to. Pagpasok nyo, as in bakante. Diba? Para lang siya nagmukhang maliit na hallway. And usually, diba, kapag sa mga hotel, kapag nag-check-in tayo, usually, nandito yung mga cabinets. Pero ito kasi medyo maliit siya. So kapag nalagyan dito ng cabinets, hindi na mabubuksan yung pinto. And then ito naman yung kanilang toilet. And in fairness naman, meron namang bidet. And kahit naman papano, kasya naman tayo dito. And then, meron sila ritong pa-toothbrush. Ayan. And then, ito yung kanilang mirror. And then, ito na kaagad yung kanilang bath area. Hindi siya bathroom kasi walang harang. Kukurtinahan natin. So, carry lang din. And then, meron naman ditong shampoo, conditioner, and then body wash. And ito naman yung kanilang full-length mirror. Pasok na tayo. And then, ito na nga yung ating twin beds. To be honest, medyo maliit yung room niya. Hindi siya yung ganun talagang, kalaki. And then, ito yung pinaka-lalagyan natin ng damit. So, magiging medyo problema nyo dito kapag matagalan talaga yung travel nyo. Kasi wala man lang cabinet. Meron lang dito, puro rack. And then yung mga maleta nyo, pwede rin siguro dito nyo ilagay. O talaga ako na daw nag-decide for you. And then ito na nga yung kanilang 2 single beds. O in all fairness naman, ganito yung gusto nating bed. Yung yung tama lang yung lambot at saka tama yung pinakatigas. Diba? And then, meron kaming tagdalawang pillows. Meron ditong TV, tinry na namin, pero hindi siya smart TV. And then, meron tayo ritong isang pa-couch. Hindi pala. Meron pa naman dito isa pa. Ayan. And then, meron dyang mini fridge, coffee. Meron din. Wala na silang pinrovide na water kasi nga, meron namang dispenser sa labas. And, eto na yung ating view. May pa-swimming pool. Yung kabila. So, ito, for sure, condo to. And then, meron ditong pa-river. May pa-river cruise. And condo din. SMDC kaya to? Alamin natin. Tapos from here, ang tawag yung titingkayad lang kami, makikita na namin yung dagat. Basta titingkayad ka, guys. Ayun yung view natin. Ayun, titingkayad ka, makikita nyo na yung dagat. Ayan yung ating view. So, carry na din, kasi nga superior room yung binok natin eh. Yun yata yung pinakamura. And ito na nga yung ating hotel. Ang name ng ating hotel ay... Kingsport Hotel Manila. And binok natin sa Agoda. Maraming salamat sa mga nagbubok via our affiliate link. Ngayon naman, syempre, lalabas tayo para ipakita naman namin sa inyo yung amenities nila. And nandito na tayo sa pool area. Nasa floor lang natin siya, 6th floor. And then ito yung schedule ng swimming pool. 6 a.m. to 9 p.m. Ayan. In all fairness, ang ganda ng view. Hindi ganun kalaki yung pinaka-pool. Pero, ang ganda ng view. Ayan siya.
Maganda yung pool area. And then, ito kagad yung Okada. Kitang-kita natin dito yung Okada. Ayan. So, ang sarap din ditong mag-sunset if ever. By this time, it's 3 p.m. Kaunti lang yung nagsuswimming. And, hindi dito nakatapat yung araw. Kaya, kahit tanghali, ang sarap pala ritong maligo. And ito lang yung pinaka-pool area. Kamusta? Maganda naman ba? Maganda yung pool area niya. Oo, maganda yung pool area niya. Pero yun nga lang, pagka rin maraming guest portion na Hindi siya ganun kalaki kasi. Oo, tapos mas malaking part yung talagang pambata Oo. talaga. So anyways, eto na, kung dito kayo kakain at hindi naman kayo nagtitipid, carry lang. Yung ramen dito, 400 yung pinaka medyo mababa. 400, 500. So carry nyo to. Kami lang naman yung kakain mamaya sa labas. Siguro pag kumain kayo dito, guys, kailangan nyo maglaan ng 1,000 pesos per head. Siguro. Yes, oo. Kasi yung mga 500 pesos, matitipid naman kayo doon. So, ayan. So, at least dito, kapag ka dito kayo nag-stay, pwede na rin na dito. Meron kasing restaurant and then meron ding bar. Tsaka hanggang alas 12, di ba? Yes, hanggang alas 12. So, ngayon naman, hanapin naman natin kung nasaan yung kanilang sauna. And yung And gym then yung nila. gym nila. Nasa 6th floor din pala yung sauna. And then, yung steam room. At yung gym. Hello po! Wala naman daw tao. Ito yung kanilang gym. Walang tao. Yung gym ang laki ha. Hindi tinipid. In all fairness. Ang laki. Punta na tayo ng sauna. Wala naman daw tao. Nasa loob daw ng comfort room. Ayan. For sure yan. Ito yung panlalaki. And then, pambabae dito. Sure, wala naman tao, no? Tara. Pasok tayo. Ito na kagad yung locker. So, locker room. And then, may toilet naman. Ito, shower. And then, out of order ang alin. Tingnan natin. Naku, baka yung steam room. Out of order yung steam room. Steam room pa naman yung gustong-gusto ko. And then, ayan yung sauna. Wala daw. Ito yung sauna nila. Ganito na talaga yung standard ng sauna. No? Feeling ko isa na lang yung, yung gumagawa. Sarap. Ang init. Sarap, no? Ito yung kanilang sauna. Ayan, nakita na natin yung mga amenities nila. And ngayon, alam nyo na, kapag hotel kayo tapos wala kayong sauna at saka steam room, wale, hindi kayo in. Dapat kapag sinabing hotel, merong steam room at saka sauna. Diba? At saka nga pala guys, check na rin natin yung wifi nila dito, malakas. Yes, malakas din yung wifi niya. So ayan, kung meron kayong mga fitness journey, tapos gusto nyo mag-staycation or from abroad, uuwi kayo rito sa Pinas, hindi matitigil. Oo. Kasi meron naman ditong gym. Kompleto yung mga amenities nila. It's 4:40 p.m. Ming-ming time na. So dito lang siguro tayo, manghihingi lang tayo. Hello po, mabuhay. Uy, display lang yan. Doon kukuha yata sa loob. Kaloka. Ayun, nilagay for display. Pasaway si Enzo. Ang dami biglang tao. Siguro nga kasi magsa-sunset. And then mostly talaga bata. Ano ba yan? Parang nailang naman ako mag-swimming. Puro bata yung nag-swimming. Wala akong nakikitang masyonda. Yung mga matanda, nakaupo lang. Tsaka nga pala guys, medyo limited yung sunbeds dito. Apat lang. Kaya usually yung mga guests nakaupo sa table. Oo. Problema kapag ka naman gusto mo nang kumain, yung kunya sa restaurant nila, ganyan, wala ka naman ngayong matitable lang. So yun lang, to be honest, medyo maliit talaga yung pool area nila for dami ng rooms or dami ng guests nila. But here's our view. Kung view ang pag-uusapan ay panalo. Ang ganda ng Okada, no? Kahit sa malayo, nagiging gold talaga siya.
As in, kumikinang yung pagka-gold niya. So, ayan ang ating view dito sa ating pool area. So, syempre, mingming din tayo. Naka-mindset kaming magmimingming eh. Guys, punong-puno doon sa pinaka-swimming pool. So, ang gawin natin dito tayo. Sa pakiramdam namin, ito yung jacuzzi. Guys, magandang gabi. And daw naman, lalabas na tayo. Pupunta na tayo ng Okada. Yes, kumbaga, makikinood tayo ng TV sa kapitbahay. Huwag sa ating mapagsaraduhan. Oo, kasi makikinood tayo sa kanila ng fountain or light Light show. show. And then, kasi tinignan natin, yung Okada kasi nagre-range siya ng 12,000 to 15,000 pesos a night. Eh dito, nasa 3,200 lang. Imagine niyo naman, parang yung 5 nights nyo dito, katumbas lang ng 1 night doon. sa Okada. Eh, di makinood na lang tayo Oo, ng makinood TV. na lang tayo. Pero kami lang naman yun sa mga walang budget. And then, halimbawa lang, yung ganitong oras, gusto nyo halimbawang lumabas-labas. Oo. So, iyaano natin, actual natin, it's 7:30 p.m. Tignan natin kung pupunta kayo halimbawa sa MOA, Mall of Asia. Wala kasi ritong transportation, so for sure, mag-aano talaga kayo, Mag-grab. mag-grab. So, tignan natin kung magkano. Ayan. Ayan. Sige, main lobby. Baka mapindot ko. 165 pesos. Now, ano pa ba yung mga pinupuntahan from here? So, for example naman, Baclaran pupunta naman, Church. Baclaran Church. Gusto nyo halimbawang magsimba sa Baclaran. So, tingin tayo kung magkano. Baclaran. Ayan, Baclaran Church. Ayan, natatakot ako. Baka mapindot ko yung GUI. 161 pesos. Okay, and then for example naman, pupunta naman kayo ng PITX, Okay. halimbawa. So, sa PITX, ayan. Tignan natin kung magkano yung PITX. Ito, yung PITX ay... 131 pesos. O, kunwari lang talaga, ayaw nyong sumabay sa free shuttle, shuttle. oo. Or worst comes to worst, ano talaga, naiwan kayo or baka kasi puno na. So, tignan natin kung magkano going to Naiya Terminal 3. Naiya Terminal 3. Oh. Naiya Terminal Yan. 3. Ito. How much? It's 200. 225 pesos. Oh, ayan. And so on and so forth. So, at least binigyan lang namin kayo ng idea kung halimbawa from here, magkano yung magagastos nyo kapag ka gusto nyo pang lumabas or mag-ikot-ikot, kumain, or pumunta nga ng airport. May pag-ulang naganap. Carry lang. Walang makakapigil sa atin. Makikipanood pa rin tayo ng fountain show. And katabing-katabi nga pala guys, ito din, ang dami rin itong nagre-request sa atin. Ito naman yung Grand Westside Hotel. Ayan. And sabi nga, ayan daw yung largest hotel. Hindi ko alam kung sa Metro Manila lang o sa buong Pinas. So, ito na yung papunta ng Okada. Ganyan lang siyang kalapit. As in, katapat lang natin. If ever, guys, sa totoo lang, first time namin makakapasok sa Okada. Hindi pa kami dyan nakakapunta ni Enzo. And ito palang condo na nakikita natin sa ating room ay Bayshore. Akala namin SMDC. Mega World pala siya. Parang ginagawa pa. Hindi namin alam kung nag-ooperate na siya. And for sure, gagawin din niyang Airbnb or condotel. Ito na, yung Okada. Taray, nasa labas na tayo ng Okada.
Sabi ko kay Enzo, magtanong na kami para hindi na kami malito. Magtanong na kami kung saan yung fountain show. Kaya natatakot kami. Baka tanungin hindi kami, hindi sasagutin kami, tanungin kami pabalik. Room number, sir. Kaya ganun. Pero pa tayo magtanong. Hanapin na lang natin kung nasaan. Ay, may mga nagpapatrol naman ng mga polis. Kaya safe na safe naman. Naloka ako kasi nakakita na kami doon ng fountain sa labas. Akala namin, ay, hindi naman na pala natin kailangan pumasok. Meron pala sa labas. Hindi pala, design lang pala yun. Ay, upon research, the Ano? show is free to watch and open to the public. Free to watch. Ang tanong, saan? Kaya nga. Uy, first time natin dito nakapunta, nakalapit-lapit sa Okada. Ang ganda rin pala, no? Ang ganda niya rin pala talaga sa malapitan. Kailangan natin puntahan yung Crystal Corridor and Crystal Pavilion. Ay, ayun naman pala. Sige, go na tayo. Ganda, oh. And from here, tanaw na yung PITX. Pero syempre, huwag nyo nang lakarin. Lalo na kung meron naman kayong mga dalang gamit. Tsaka yung mga ganitong oras, yung mga 7:30, medyo mahal yung Grab. Na-try namin na maaga, yung 5 a.m. from El Condotel, yung pinag-istayan natin going to the airport, 100 plus lang. So, mas mura siya. Ayan, hanapin lang natin. At least alam na nating free to watch talaga. So, hindi na tayo mahihiya. Dito na tayo, may nakita kami rito. Bes, paano basahin yan? The Fountain Foyer. Pakiramdam namin dito na. Kasi, ang dami na rin pumapasok. Hindi na natin maaabutan yung 7:30. So, doon na tayo sa 8 p.m. And then, tignan natin kung pwede ritong mag-vlog. Kapag hindi, alam nyo na. Cellphone na lang tayo. May security dito. So, magtatanong muna tayo kung pwede mag-vlog para maisama namin kayo. Ayan, check na check, pwede daw mag-vlog. Basta wag lang daw sa casino, as in bawal daw talaga. Tapos kakaloka, may camera. Pagkatapos mo si security check, may camera pala muna. Mag-post ko pala, joke lang. Ay, hindi naman pala tayo rito magugutom kasi nag-worry kami paano kung magutom kami na kahihintay. Hindi naman pala tayo magugutom. 7-Eleven will save our day. And then meron pa ritong chat time. Afford na afford. Pag-deliver po yan. Nasaan kaya yung mismong fountain? As in first time kasi talaga namin dito. Hanapin na. Hanapin natin siya. At least ang daming pwedeng pagtambayan. Ay, nakakatuwa, open din siya sa public, which is sa totoo lang tama lang din. Kasi nga, di ba, sa Macau, pwede kang pumasok anytime, may free shuttle pa nga. Pwede pa nga, di ba, magmerienda sa Yes! Hanapin lang natin. Ito na ba? Hindi pa din. Ang laki naman pala nitong area din. Para rin siyang mall. Sorry naman, wala kasi talaga kaming idea. Nagtanong na kami kung saan, kaya nagka-idea na kami. Kasi magpaikot-ikot pa tayo. Ang ganda din Tapos yung ilaw niya, mas maliwanag kasi siyang tingnan dito sa camera. Pero kapag in person, madim. Merong drama. Super relaxing. At tignan nga natin kung magkano yung mga presyo. Ay! Caring nyo naman pala to. Kaya nyo to. Caring nyo yan. May budal fight pa dito 1,855 to 1,445. Caring nyo naman pala. Ito pa. Hot pot. May hot pot din. And then, at least bes, may afford na naman tayo. The coffee bean. And barbecue chicken. Ito naman, affordable naman to. Tingin tayo ng menu. For vegetarian. Ito Hello po. Ayun yung mga price niya.
Good for two na siya. Thank you po. Ito yung the coffee bean. Dumadami ng tao dito. Pakiramdam namin dito na. Daming tao dito, oh. Tara, lakad tayo. Punta muna tayo dito sa maraming tao. Maki-showso tayo. Ay, wait lang. Bes, meron tayong RCBC. Dito sa Nonos, merong 50%. Ito, oh. Ay, 50% off siya, oh. Aray. Ay, pasok ko. October 22 to 28. Today is October 28. 28. Last day ba? Last day. Kay Lolo Kolok. Meron tayong 50%. Tingnan natin yung pila. Baka yan yung pinakapunta ko. Oo. Baka may pila pala papuntang foundation. Hindi nga. Ay, oo nga, may pila nga. Hi, hello po. Ito na nga yung pila. Ibig sabihin, magpapapasok lang kapag ka malapit na yung show. Kasi nga di ba every 30 Oh, every 30 minutes kasi. Tama lang din, ang mangyayari after din ng show, lalabas para wala sigurong nakatambay sa pinakaloob ng fountain show. Grabe, daming tao. Ito pa, oh. Ang daming tao. Ay, pila-pila sila. Oh, dito na tayo. Makipila tayo. nakapila tayo dito, shoutout muna natin yung authentic nating Seal Rhea na taga Nueva Ecija. Yes, kasama yung buong family. Hello, Hello po. po. Enjoy po kayo dito sa Manila. Bumukas na. Atak na tayo. Atak. Ay, meron din para mga nag-excursion. May nakapila sila. Mga naka-uniform. O, tara. Ang dami nating manonood. Mas masaya. Nakakatuwa to, ha. Pinapa-experience ng Okada na free. Tapos isa lang yung binuksan na gate. So, ingat-ingat talaga, ha. Kaya yan, bumper to bumper tayo. Ang importante lahat tayo makapasok at makapanood ng free na fountain show. Ako, sisimula na yata, bes. Tara na. Ayan na. Konting kembot na lang. Pasok na tayo sa banga. Ayan na. Ay. Malaking area din pala. In all fairness, malaking area din pala siya. Wala talaga kaming idea, promise. Maganda. Woo! Wow! Ganda. Tapos yung mga tao talaga nagpapa-wow! Fabulous. And tapos na siya. Tapos 3 minutes lang siya. Lahat kami naghintay. Pagkatapos nung isang pasabog, lahat kami nagtitingin. Ano na mangyayari? Okay na ba? Akala kasi namin, huminto lang sandali, tapos biglang, woo! Ganun ulit. Alisin na lang pala talaga siya. 3 minutes. So, nakakabitin siya. So, meaning, ibig sabihin, maganda siya. Nagandahan tayo. Yes. Kasi merong mahaba. Ayun na yun. Oo, yun na yun. Or pinanood natin. Or ano, parang ayaw mo nang tapusin. So ito, at least nabitin tayo, meaning maganda. So kapag sinabi naman palang Okada, hindi naman pala lahat mahal. Meron namang afford natin. O may Texas din dito. Siguro dito, kung meron kayong 500 pesos, for sure meron na kayong makakainan. Mabubusog na. Mabubusog na kayo. May Fridays. And today is Tuesday. Pero ang daming tao. Oh, yun naman pala yun. Hindi naman pala talaga lahat
As in, mahal. Ay, may Jollibee, oh. Ay, sorry naman. Nagulat ako kasi nung nakita ko yung Jollibee, ay, oo, yun naman pala. Sure na sure. Mabubusog naman pala dito, eh. So, huwag kayong mag-worry. Kahit nagtitipid, pwedeng pumunta dito sa Okada. Meron din pala ditong mga shops. Tulad nito, may Levi's dito. So, pwede rin mag-shopping. Ang dami naman palang ganap dito. Grabe, nung ganda. Sorry to compare ha, pero parang nakikita namin yung Macau talaga. Yung mga hotels sa Macau. Ganun talaga siya. And nakapag-toilet na kami, pati toilet, ang ganda. Very much Macau talaga siya, guys. Yes, ganun talaga. And yun nga, nakakatuwa doon, yun, pwede mo siyang i-enjoy for free. Diba? Pati yung fountain show. For 3 minutes. Yes, just me yun. Yung palang malaking bagay na yun. Ibig sabihin, hindi lang pang mayaman ang Okada, di ba? Ang taray. Nakarating na tayo sa pinaka-reception ng hotel. Ganda. Ang ganda rin ng uniform ng mga staff. Best casino na dyan, best. Huwag kang lumagpas dyan sa casino. Diyan hindi na pwede. Hanggang dito lang tayo. Ganda, no? Eto, ano pa yung dito? Wala na. Oh. O, tingnan pa natin. Lahat ng pwede natin explore. Thank you po. I-explore natin. Yung itsura niya, alam ko na, bes. Para siyang Venetian hotel sa Macau. Ganun yung itsura niya. At dahil dyan, kakain na tayo. Ano gusto mo kayo? Ako parang gusto ko maging happy. Ha? Gusto ko maging happy. Happy? Be happy! Diyan. Kusang bida ang saya. Gusto ko kasi bida yung saya. Just me. Parang napagtripan namin mag-hotpot. Today is Tuesday. Iba yung price niya. Monday to Thursday, 899. Friday to Sunday and then holiday ay 999. So guys, nagpa-reserve na nga tayo kanina, pangalawa tayo, pero wala pang 30 minutes, sinawagan na kagad tayo. Yay! Napakabilisan din pala, Oo. no? So akala ko magiging bida ang saya. Hindi pala bida ang saya. Hatpat-hatpatan pala tayo today. Dito attack na tayo. O dito muna tayo kasi marami pang tao doon. In all fairness, meron sila ditong pa-fruits. And then meron ditong brownies or cakes. And then, ito yung mga noodles. Okay, yung pipili ng noodles na gusto niya. Hello po. Ayan na. And then, ito yung mga gulay. Oh, ang daming pagpipilian in all fairness. Ang daming gulay. And then, tara. Dito pa tayo. Ito yung mga meat. May skewers din dito. May skewers, may fries, may siomai, and then may hipon, alimasag, tahong. Ay, ang taray, may pabangus. And then ito yung beef. Angus beef. Dami. Ito bet na bet ko yung enoki. Tapos, meron pang mga scallops. In all fairness ha, madaming pagpipilian. May chicken din. Then, kung gutom na, meron dito mga luto na. May pansit pa. Ito din. May pa-Shanghai. Macaroni. Ito na yung ating hot pot. And then papipiliin kayo kung ano yung pinaka-base nyo na soup. Ang pinili namin ay chicken at saka nila isa, satay. Ay, lechon kawali. Thank you po. Ay, kahit hindi ka mag-request, bibigyan kayo ng lechon kawali. Pero hindi namin alam kung unlimited yan kasi wala naman yan sa display. And then ito na kagad, oh, panalo. Diba? Actually, isa to sa pinakamarami, no, na pagpipilian na hotpot.
And for 899 pesos, carry na to guys. In all fairness. At patat-patan ulit tayo. Ay, ito, dahil nasa Pinas tayo, pwede na natin higupin yung sabaw. Kasi di ba sa Hong Kong, hindi namin nihigup yung sabaw. Sa huli na. Sa huli pa lang. Sa huli. O, ito pwede. Luto-lutoan na din tayo. Lagyan lang din kami ng lagay. Kung ano-ano na lang. Lahat na ilalagay na namin. Tapos, nag-usap na kami ni Enzo. Lahat namin yan nakukuha sa usapan. Basta dito, yung seafood niya, dito niya ilalagay sa kabila. Ganun lang siya. Yes! And then mamaya, tikman na natin yung pinakalasa. Ito pa, ang dami, eh. Grabe. Diba? Tikman natin yung sabaw ni Enzo kasi sabi niya, masarap daw. Tikim ako konti. At tawag dito, best, satay. Tikman natin. Yung sa akin kasi chicken, eh. Sarap nga, best. Pero maanghang. Or nilagyan mo ng pampaanghang. Paanghang siya. Pero masarap. In all fairness niya, masarap. Bagay talaga to sa seafood. So, tama na nagyan mo lutuin yung seafoods mo. Tikman ko naman yung soup nila, guys. Yung kulay niya parang ano, laki ng chicken. Parang mas gusto ko na yung sa akin. Mas masarap yung Mas masarap yung sa akin. It's 9:35. Kumunti na rin yung tao. And then yung ambience niya mas lalo nang mas relaxing, mas tahimik na. Pero, ang sarap pa rin maglakad-lakad. Lalo na kung dito nga lang yung accommodation ninyo. Lalo kung dito mismo sa Okada, ha. Pero I mean, kapag malapit lang, ang sarap lang dito maglakad-lakad. Yung kinain natin, 899. Sulit siya kung talagang mahilig na mahilig kayo sa seafood. Kasi ang lantakan nyo pa lang, yung hipon. Ay, yung salmon, ang sarap. May salmon pala, oo. Tapos, yung mga scallops. Yung crabs. Yung kapag yung mga nilantakan, yung seafood pa lang, panalong-panalo na talaga kayo. Tapos meron pa nga palang halo-halo. Tsaka nga pala guys, yung light show nga pala siya. Every 30 minutes siya. And nagpapalit-palit siya ng music. Yes. Kaya kahit ulitin nyo siya, carry lang. Kasi iba na naman yung mapapanood ninyo. So, ganito na lang. Lalakad na kami dito. Tapos na ang ating vlogging for tonight. At susunod tayo magkikita-kita bukas na. Breakfast. Kain na naman tayo. Laging ganun, ano? Kapag staycation natin, naghiwa-hiwalay tayo after natin kumain. At magkikita-kita ulit tayo. Bago kumain ng breakfast. Alam nyo na yan. Kita-kits bukas. Good morning, everyone. Breakfast time. Of course, sinadya uli natin na 9 a.m. para makita natin kung kompleto pa yung foodang. Pero tignan nyo naman, may pila. At ano to, waiting list pa ba? OMG. Ang daming tao. And then dumating na sa point na pati yata dito sa labas. Meron nang nagbe-breakfast. Grabe, no? Ang dami rin talagang guests. Ang mangyayari pala, pipila tayo dito para magpalista. And then, uupo. Hintayin natin tawagin yung number natin. OMG! Carry lang yan. Siguro naman before 10, makakapag-breakfast na tayo. So, food na napakita natin, ha? Meron ditong Swedish meatball, fried fish dory, and then nandito yung rice. For sure dito may pansit, baka nagre-refill pa. Ito yung kanilang egg station. Pwede tayong magpaluto ng eggs. And then meron din ditong noodle station. Meron na rin ditong ready scrambled egg. Ano to, best dilis, no? Then dilis. Merong cereals. And then, ano to? Tignan natin to. Bread pudding. And then ito, kung baka hindi pa nagre-refill, meron ditong pancake, sana. Ano pa ba dito?
Pichi-pichi, bibingka, kutsinta, and then puto. Grabe, parang ang sarap-sarap nito. Oh, bacon. And then, lechong kawali. Then, meron ding sausage. Ito yung kanilang fruits and salad station. Meron din dito. Ito yung mga juices. And then, ito naman yung kanilang bread station. May peanut butter and butter dito. It's 10 a.m. Tapos na tayo mag-breakfast. Hindi na tayo yung nag-video. Kasi ang dami talagang tao. And ito yung situation now dito sa pool area. Ang dami na rin naliligo. Medyo maliit lang kasi talaga yung pinaka-pool area niya. Pero kaya na rin. Hello po. Enjoy ng mga kids. And this is it. Of course, magbibigay na tayo ng ating verdict. Natatawa ko kung sabi ko magbibigay tayo ng verdict. Sabi, akala mo naman. Oh, anyways, punta tayo sa breakfast. Yung breakfast niya, baka na-tsempo lang kami. Today is October 29. Baka kasi maraming guests. Tapos may nakita kami mga naka-uniform, mga football team yata yung mga nakasabayan natin. Tapos meron pa kami nakitang mga government employees from provinces yata yun. So baka na-tsempo lang kaya merong ganong kahabang pila. And then pagdating naman sa food, limited yung choices, pero masasarap naman. Masasarap naman yung pagkain Oh, nila. isa to sa pinakamasarap na bacon na natikman ko kasi hindi siya yung yung crispy. Yun lang din. Baka nga again sa dami ng guest, yung pagre-refill lang talaga ng food, yung medyo naagad sila siguro. Naagad siguro. So yun, pag ikot mo maraming wala, ganyan. So pag ikot mo ulit, baka meron naman na. Tapos pagkakain ka ulit, pag ikot mo ulit, wala na naman. So, ganun siya. Hindi tuloy-tuloy yung pagkain. Parang ganun yung magyayari. Pero yun nga, understandable naman. Baka na-tsempo lang, na timing lang. Marami kasi talagang tao or guests. Sa pool area naman, guys, yung pool nila parang talaga, naswak sa mga bata. Talaga. Kaya lalo na pag family kayo, tapos mahilig kayo mag-staycation, for kids talaga, ma-enjoy talaga ng mga bata. At yung mga nag-swim talaga, mga kids talaga yun. Kasi super babaw. Parang wala pa sa bewang natin. Walang bewang. Akala ko doon lang sa isang part, hindi. Buong pool pala, ganun talaga siya. Pero yung location ng pool sana, maganda siya. Yung muni-muni. Tapos maganda kasi doon, pagdating ng mga feeling ko, talagang mapapadyak ba ako, pagdating ng mga 1 p.m., yung araw kasi nasa kabilang side, so matatakpan na siya nung magkakaroon ng shade. Oo, so pwedeng maligo, hindi siya mainit maligo. And pagdating naman, guys, ng gabi, kung gusto nyong maglalakad-lakad, safe na safe yung area kasi may mga guard na duty, no? Kahit sa anong establishment na madadaanan mo meron. Tapos, di ba, naglakad-lakad nga tayo pa uwi na yung gabi. Yes. Guys, yung mga nakasabay namin, dito rin nag-stay sa Kingsport. Nagpuntahan sa Okada. Lahat tayo nagpunta ng Okada, tapos dito pala naka-stay. Why not? Kasi naisip ko nga, kung talagang medyo maselan kayo sa room, of course, go for Okada. And lalo naman ako, may budget, diba? Na-experience kasi yun. Pero kung talagang gusto nyo magtipid, imagine nyo naman, yung 5 nights nyo dito sa Kingsford, 1 night lang sa Okada. So, yeah, napakita naman na namin sa inyo lahat. Ang presyo niya ay nasa 3,200 pesos, 50 pesos. So, yeah, para sa amin, on a budget pa rin to. Lalo na kung nandito kayo sa area na to. So, sulit ba siya? So, based sa experience namin, and then for sure, ang dami nyo na rin naman na pag-stayan, kayo na yung makakapag-decide niyan. Kami, okay naman, kahit papaano naman, na-enjoy naman namin. And guys, nga pala, sa buffet breakfast nila, meron kailangan tayong sundin na dress code. Bawal ang naka-sleeveless na lalaki. Kaya ako ginawa ko talaga, nag-jacket ako. Ilagay na lang din namin dito yung rules nila. Yes, yung mga hindi pwedeng isuot para lang magkaroon kayo ng guide. At syempre, dahil dyan, makita-kita po tayo sa ating susunod na Staycation Vlogs. Bye everyone! Mwah!